Nag-post ang government-owned radio station na Radyo Pilipinas sa kanilang Facebook na pinasisinungalingan nila yung chismis na kumalat daw na si First Lady Lisa Marcos ay pinigilan ng mga otoridad sa US. At yan daw ang maraming mga fake news na kumakalat ngayon. So, syempre, magbabasa ako ng comments. Nabasa ko po sa comment. At ito mga nabasa kong ilan sa mga comments na sasawa na daw ay nag-live or na-interview si First Lady Lisa Marcos para at least man lang daw ay makita nila sa live video o kaya sa interview. Lalo na sa live video, sabi nila. Maraming mga comments na parang ayaw nilang maniwala doon. Yun nakita ko sa comments. At speaking of fake news, kasi nga fake news daw yun, sabi ng post ng Radyo Pilipinas, ang NBI naman, actually nung isang araw pa ata lumabas o kagabi na may minomonitor na 20 vloggers na maaring masampahan ng kasong cyber libel dahil ang dami daw mga sinasabing mga misinformation o itong tinatawag nilang fake news. At isa pa para sa akin, kung ikaw vlogger ka at meron ka talagang source, diba? May source ka na nagsasabi talaga ng totoo o ikaw ang nakasaksi ng isang pangyayari, hindi fake news yun, di ba? Ano ikakatakot mo kung sasampang ka ng kasong cyber libel? At yun ay kung may source ka nga at nag-fact check ka talaga. Ginawa mo yung trabaho ng isang bilang isang journalist o kaya vlogger, wala kang problema doon, di ba? At isa pa sa totoo lang talaga, marami naman talagang fake news ka makikita sa social media ngayon. Makikita mo yung mga vlogger, kung ano-ano lang pinagsasabi, ba? Nagka-cellphone lang, nagka-wifi, nagka-data, nagka-signal, broadcaster na. Samantalang kami hirap na hirap makapasok din sa radio, sa TV, sa iba't ibang networks, sa ibang mga broadcaster. Talagang hirap makapasok, kailangan po mag-aral. Samantalang iba nagka-cellphone lang, di ba? May wifi lang, may data, broadcaster na agad. Di mo lang mag-fact check, walang source na maayos, at ni basic news writing ay di marunong. Yan ang problema. Yan ang